Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Tatlong tawag ng telepono kaninang umaga ang na-receive ko doon sa mga subscribers ko na nagbabakasyon at lahat po sila nagkaroon ng problema sa kanilang mga automatic transmission. Ngayon, meron akong pyesa ng automatic transmission dito. Ito po bago. Ito po ay para sa Ford Wildtrak. Sira kagad yung pyesa na to. Pero mga kapatid, bakit may nabibili? Ito bago. So ibig sabihin talagang ito yung madalas nasisira doon sa sasakyan na yan. Kaya may available na pyesa. Ito yung original na pyesa nun. Ipapakita ko sa inyo lahat mamaya kung ano ang naging problema nung Ford Wildtrak po na yan. At kahit nakakaunti lang ang tinakbo, nasira kagad. Paano ka makakaiwas? Nasira na nga yung transmission mo, tapos magpapaulit-ulit ka pa ng gastos. Yung kailangan kasi kapag halimbawa nagkakaproblema na yung sasakyan mo, kapag pumunta ka doon sa mekaniko or sa talyer, ay maisakto nila yung kanilang pag-diagnose, yung kanilang pag-check up para hindi ka ngayon magpaulit-ulit ng gastos. Yan ang pag-uusapan natin mga kapatid. Kasi itong tatlong tumawag sa akin na to, halos maubos ang pera nila, saka bibili, saka papalit ng ATF, at kung ano-ano yung mga pinagagawa, lumipat pa siya ng ibang mekaniko at nagpa-dialysis pa dahil yun po ang sinasabi ng mga nakakausap niyang mekaniko. Yan ang pag-usapan natin ngayon. Mga kapatid, kaya ginawa ko po itong vlog po na ito ngayon, kasi nga po, itong isang subscriber ko po na taga-Bataan, meron po siyang Fortuner na 2016 model, automatic. 9 years na, tapos hindi pa siya nagpapalit daw ng ATF, yun po ang sabi niya sa akin. Pero ang tinakbo lamang po nun ay 38,000 kilometers. Ang sabi po niya, bumili siya ng ATF sa kasa, kausap niya yung taga-kasa at sinabi sa kanya, "Sir, saan mo ipapagawa?" "Sir, meron kaming dating empleyado dito, mekaniko, na meron ng shop dyan, puntahan nyo, magaling yun." Okay naman yun. So, itinuro mo na lang sa kanya kung saan magpapagawa para at least makatulong ka. Pero ito na ngayon. Pagpunta ngayon nitong customer doon sa pinagpagawaan niya, so ginawa yung procedure, ibinaba yung oil pan, nagpalit siya ng ATF, nagpalit siya ng filter, at yun na. Tapos na. Umalis na siya. Ngayon, pag andar ngayon daw ng sasakyan, hindi pa siya masyado nakakalayo, may jerking na. At kapag ka daw inilalagay sa reverse, ay kumakaldag. So ngayon, bumalik ulit siya doon sa mekaniko, syempre si mekaniko, napaisip siya. Tama naman yung procedures niya. Kasi yun ang ginagawa niya dati sa kasa. So, nalastats ngayon itong si mekaniko. Sabi ko sa kanya, "Sir, bago ka ba magpunta sa mekaniko at nagdesisyon ka magpapalit ng ATF, wala pa bang nangyaring problema diyan sa transmission mo? Kasi bakit mo naman papapalitan ng ATF kung okay naman na tumatakbo yung sasakyan mo?" Ang sabi niya po sa akin, kasi sir, 2016 pa yan eh. Tapos hindi pa ako nagpalit ng ATF. Pero sabi ko, ang liit ng tinakbo, 38,000. Oo, sabi niya, kasi bihira lang daw magamit. Nung bang pinalitan ng ATF, nakita mo kung maitim o mapula. Ang sabi niya sa akin, mapula daw. Kung mapula pa yung ATF, sana hindi mo na lang pinapalitan. Kasi okay naman, working naman ng maayos yung sasakyan mo, kumakambyo naman, wala yung na-experience mo ngayon, sana hindi mo na lang pinapalitan. Kaya nga po ako pumunta sa mekaniko, tama rin siya. Ngayon, ang iniisip ko lang dito, baka kasi mamaya, ito ay nabili niya lang ng second hand at napihit or napakialaman yung odometer reading nito. Diba? Tinampered yung kanyang kilometer reading. Baka iyan ay 90,000 na, 100,000 kilometers na tinakbo, tapos binago, ginawan 38,000. So hindi ko rin tinanong kung nabili niya yun ng second hand. Ngayon, ang sabi niya, pupunta po siya dito sa amin. Okay lang, sabi ko, punta ka dito, i-check up ko yung sasakyan mo. Pero kasi, ganito mga kapatid, halimbawa, nagpalit ka ng ATF, dinrain mo lahat yung laman ng oil pan, tapos naglagay ka ngayon ng bagong ATF, naglagay ka ng filter, nagpalit ka, diba? May procedure dyan eh. Pagka nalagyan mo na, napuno mo na ng ATF, kadalasan 5 kagad ang ilalagay mo dahil ang makukuha mo dyan 5 eh. Okay? Ilagay mo kagad yung 5 litro, tapos start mo yung engine. Yan, papatulo muna tayo. Dapat may tutulo dyan. Meron po. Ha? Meron. Gilang. Malakas? Hindi po masyado. Okay lang, okay yan. Yan yung overflow eh. Pag patak-patak na lang, sarap mo na. Ibig sabihin, yung fluid na lumalampas doon sa overflow niya,
tumutulo yun. Ngayon, sakto na ngayon. Habang hinihigop naman kasi ng transfer pump, yung fluid din, habang umaandar yung ating makina, yung ating transmission, so nakasirculate na ngayon yung fluid nun. So, yan yung ngayon, yung saktong-sakto. Pero mamaya, painitin natin, magche-check ulit tayo pag mainit na. At habang naka-start yung engine, ilalagay mo ngayon yung cambio mo, yung lever mo, lagay mo ngayon sa drive na naka-stand still yung iyong sasakyan. Okay? Nakaapa ka sa brake. Pagkatapos mong mailagay sa drive, ilagay mo ngayon sa neutral. Ilagay mo ngayon ulit sa drive, tapos punta ka sa 3, punta ka sa 2, punta ka sa low. Ibig sabihin, pagganahin mo lang lahat yung mga gears na yon. Para naman yung mga solenoid ay gumana rin. Marami-rami kasing mga solenoids yan, yung Fortuner na yan. Kasi na-empty yan eh. I-drain mo lahat yung fluid niyan eh. So ngayon parang binibleed mo lang lahat. Ito naman ay alam din ng maraming mga mekaniko. Kaya lang, baka hindi nagawa nung mekaniko na yon. Kasi nagkaroon ng hangin. So ngayon sabi ko doon sa may-ari, sir, ganito na lang muna. Kasi sabi mo, walang problema yan bago ka nagpalit ng fluid. Hindi naman kasalanan yan ng mekaniko dahil nagpalit lang naman siya ng filter at ng fluid. At yung fluid naman na inilagay mo ay siguradong tama yun dahil galing ka sa kasa, pinakita mo ang chassis number mo, ibinigay sa iyo yung tamang fluid para doon sa modelo ng sasakyan mo. Sabi ko, ganito na lang sir, itakbo nyo muna kahit medyo traffic, yung normal na driving, itakbo nyo yan mga 1 oras, 2 oras, tapos tingnan nyo kung magbabago. Eh hindi na siya tumawag sa akin mula pa kaninang umaga. At sana umokay na yon. Pero kung yung unit po ni sir ay meron palang hocus-pocus, kung yan ay nabili niya ng second hand, tapos yung pala'y binago na yung odometer reading, nako, baka nga po ang may problema sa'yo ay yung transmission na. Kung totoo naman na talagang yon ay 38,000 lang ang tinakbo sa loob ng 9 na taon, eto ngayon, ang pwede niyang maging problema. Yung valve body niyan, yung mga plunger doon sa loob ng valve body ay pwedeng dumumi, pwedeng nag-corrode, nagkaroon ng umido, nagkaroon ng ribaba, tapos tinanggal mo yung lumang langis na nasanay na siya ron. Ngayon, nung naglagay ka, hindi na makagalaw ngayon itong mga plunger na yan, pati yung mga solenoid, kasi nga ay meron na siyang mga umido. So, nangyayari po yan. Pero bakit mangyayari dito sa 38,000 kilometers sa tinakbo? Kasi nga po, parang 4,000 lang or 4,200 lang per year ang tinatakbo mo. Kung i-divide mo, yung 38,000 sa 9 years, mas mahaba pa yung pahinga na hindi mo ginagamit. Tapos ang moisture, o baka malamig pa dyan sa lugar nyo, sa Bataan, di ba? Yung moisture papasok sa loob ng yung transmission na hindi naman umiinit, maninirahan ngayon yung mga tubig na yun sa loob ng valve body mo at magkokos ng dumi, magkokos ng umido. Ngayon, tinanggal mo lahat yung mga lumang ATF. Ayan na ang mangyayari. Hindi na ngayon makagalaw yung mga plunger. Hindi makagalaw yung mga mekanismo sa loob ng valve body. At yan po ay isang pwedeng mangyari din. Buong-buo yung transmission mo, biglang hindi na lang aabante, biglang hindi na lang magre-reverse. Yung pala, yung mga solenoid niya, lahat po yun ay nagkaroon na ng problema. Dahil nga po doon sa moisture, dahil doon sa tubig na humahalo, minsan kasi nagkakaroon ng problema yung oil cooler, tumatagas yung tubig, so may little amount na ng coolant na pumasok doon sa transmission, doon sa valve body, at yan yung sisira. At yan ang magdudulot para yung mga solenoid mo at yung mga flanger doon sa loob ay hindi magtrabaho na maayos. Ito pong pyesa na to ay para sa Ford na Wildtrak. Yan. Ito pong Wildtrak na to, nagpagawa na rin po ito sa ibang mga talyer, kaso hindi nila makuha-kuha yung problema. Ang kadalasang nagiging problema ng mga Ford na to, Everest, Wildtrak, pati yung ibang modelo ng Ford, ay yung kanyang lead frame. Yan. Kapag hindi na kumakambyo ng maayos, kumakaldag na yan, lead frame. Kaya ang daming nabibili na lead frame ng Ford. Alam yan ng ibang mga mekaniko. Kami, ganun din, pag pumunta rito, i-check namin yung lead frame. Pero, mga kapatid, kapag lead frame kasi, nakikita yan sa scanning. Merong mga sira na hindi mo makikita sa scanning, baka hindi po lead frame ang problema nun. Kaya nga po, pupunta na kami ngayon sa mechanical. Pupunta na doon sa mga linings, pupunta na doon sa valve body. Ngayon, eto, kakaiba yung problema nito. Kaya pala hindi mahuli-huli, nung ilang mga technician, nung ilang mga mekaniko ang problema nito, ay yung mismong housing. Yung mismong housing ang nagkaroon ng problema. Mga kapatid, ito brand new. Ito pa nga yung balot niya. Brand new to.
may nabibili. 1 linggo yung hinintay namin, dumating na ngayon yung pyesa dito sa amin. Alam nyo ba kung ano ang problema ng wild truck na to? Hindi po makasirculate yung fluid doon sa loob ng system. At kapag hindi sumirculate yung fluid, siyempre, invalid na yung operation niya. Lalabas na yung check engine niyan. Hindi na talaga makakambyo ng tama yan. At minsan tumatakbo ka ng mabilis, biglang bibitaw, biglang magagalit yung RPM kasi umi-slide. So, yung circulation ng fluid, hindi nagpe-perform ng maayos. Kaya yung engagement ng mga linings na yan, bawat speed ay hindi gumagana. Ngayon mga kapatid, ipakita ko lang sa inyo itong pyesa na to. Ito yung mismong pinaka-housing ng mga clutches, ng mga lining. Ayan, kita na, no? Okay. Makikita nyo po dito kapag inikot ko sa loob nito, mayroon pong bushing. Ito. Ito, bushing po ito eh. Ayan, kita oh. Makita nyo yung hangganan niya rito oh. Ayan yung bushing. Ito aluminum to. Pero itong nasa loob na ito, bushing yan. Kasi may mga pyesa sa shafting na pumapasok dito. So, kailangan may bushing. Hindi pwedeng iikot ito nang magkakaroon ng metal-to-metal na friction between aluminum to aluminum, sira kagad yan. Ito, umurong, umatras to. At pag atras po nito mga kapatid, yan, natakpan niya ngayon yung mga butas na dapat dadaanan ng fluid. Nawalan ngayon ng circulation yung ATF dito sa loob at maging dito sa mga linings na to. Kaya nagkakaroon ngayon ng problema. Nasa mga 6 mm, yun yung inatras ngayon ng bushing to. Kaya po, naharangan niya yung mga maliliit na butas. Ngayon, ito po yun. Dito po sa bago, kitang-kita po dito mga kapatid, dito sa bago. Ito yung bushing. Ayan. Ito, saktong-sakto po yung position niyan. Ayan. Dahil dito, nagkaroon ng malaking problema yung transmission. Dahil nga hindi makasirculate yung fluid. Pag nagkakaproblema yung inyong mga automatic transmission, ang iniisip kaagad nung iba, naku magpalit ako ng fluid. Kasi nga, halos naging kwentuhan na sa tuwing meron kang makakausap na mekaniko, ayaw kumambyo, palit ka muna ng fluid. O kaya baka barado yung filter, palit ka muna ng fluid, padialysis mo muna. Kasi nga po, kapag hindi mag-circulate, yung fluid na yan ay mai-invalid talaga ang operation ng inyong automatic transmission. Unang-una, yan ang pinakadugo niya. Yan din ang cooling fluid niya. Yan ang nagpapalamig sa kanya. Kaya pag uminit yung fluid, naku, nag-overheat din ang transmission mo. Kaya kung sira yung pump, hindi makabomba yung fluid, magkakaproblema ang transmission mo. Kung sira yung cooler mo, di ba? Magkakaproblema ang transmission mo kasi mag-iinit. Kaya yung mga mamahaling mga sasakyan, yung mga patrol, mga Land Cruiser, at iba pang mga high-end na mga sasakyan, meron siyang gauge talaga, naiilaw dyan sa dashboard mo na nagiinit na ang ATF mo. Hinto mo muna yan, pahinga mo muna, palamigin mo muna. Kung hindi, ay masisira yan o hihinto ka talaga ng sasakyan. Ito po, yun lang ang naging problema niya. Ibig sabihin, itong pyesa na to ay sakit na ng Ford. Ngayon mga kapatid, babalikan ko lang ng konti yung tungkol doon sa drive, neutral. Tignan nyo mga kapatid. Itong pyesa na to, ito yung mga lining eh. Ayan o. Ito nyo, umiikot yan ano. Mga kapatid, kapag ikaw ay naka-neutral, ikot lang din ang ikot to. Ayan. Ikot ng ikot yan. Pero, kung ikaw ay naka-drive at nakapreno ka, lahat ng pyesa na yan, hanggang doon sa propeller, hanggang doon sa gulong, nakahinto yan. At ang umiikot lang, yung torque converter mo, dahil nandoon yung impeller at yung pump, at yun ay nakakabit sa makina. Pero yung pinaka-turbine nun, hindi umiikot. Yun yung nakakabit dito, yung turbine. Hanggang sa input shaft at papunta dun sa output shaft. At lahat po ito ay nakahinto. Dahil nga, naka-engage ka, tapos nakapreno ka, walang gumagalaw dyan. Ngayon, doon sa nagsasabing, aanin pa ang neutral kung hindi mo gagamitin. Eh, ang neutral naman kasi talaga, para makalipat ka lang sa isang kambyo, papunta sa isang kambyo. Dumadaan sa neutral yun. So, ganun siya. Ngayon, nakapark ka, okay, para ka rin naka-neutral. Yun nga lang, sa nakapark ka, merong parking foul na talagang kinokontrol niya na umikot ito. O, ganun din yun eh. Kaso, ang problema, umiikot yung lining. Pero kung naka-engage ka, wala sanang iikot na lining, wala sanang masusunog. Kasi, kung ang ATF mo ay sunog na, may mga ribaba na, tapos ikot pa rin ng ikot yung lining, ito naman ay nakahinto yung bakal, o ito yung bakal, ito yung lining. O, unti-unti, binabawasan mo yung buhay niya.
Mga kapatid, ito, kwento ko sa inyo. Nung ako po ay nasa GMA7, meron po akong kaibigan na mayaman na ngayon, nasa New Jersey na, si Abet Asuncion. Ay, paring Abet. Si paring Abet Asuncion, nung naghiwa-hiwalay kami sa CityNet 27, nagtayo siya ngayon ng kanyang post-production, yung editing ng mga shows ng GMA7. Ngayon, ang ine-edit namin doon ay Itbulaga. Pero bago niya na-put up yung production na yon, bumili kami ng Betacam. Yung Betacam, yun yung player, cassette player yon ng mga ipinapalabas sa GMA nung araw. Una, Umatic, malaking tape. Tapos Betacam, mas maliit na tape. Pero meron siyang mas mahaba, yung large format. So yung Betacam, bumili siya. Yung tape noon ay sinlaki ng Betamax. Ngayon, yung Betacam player na yun, merong video head. O yung mga nakagamit ng mga VHS noon, mga Betamax player noon, may video head. At kapag dumudumi yung video head, di ba, kumukuha tayo ng coupon band, pinapaikot natin yung video head, makikita mo ngayon gumuguhit yung dumi. Pagkatapos i-play mo na ulit at okay na. At meron din namang nabibili na head cleaner. Nung bumili kami ng Betacam player recorder na yon, tinitignan namin kung gaano nakarami ang inikot ng servo, yung pinaka-video head. Kasi napaka-importante nun. Napakamahal nung player recorder na yon. Nung panahon na yon, 1994, 97, 98, ang halaga nun ay nasa 300,000, 400,000. Napakalaking pera pa noon, nung time na yon. So bibili ka ngayon, nung Betacam player na yon, titignan mo, mayroong digital display at nakalagay doon kung gaano nakarami yung inikot, kung gaano nakarami na palabas doon or na playback na tape doon. So pag sobrang dami na, wag mo nang bilhin. Anytime soon masisira yun. Ngayon sa transmission, pagpapahingahan mo, matutulog ka sa sasakyan mo, umiikot yan dahil umaandar ang makina, umiikot ang flywheel mo. Ikot ngayon ng ikot to. Yung mga forward clutch, pati yung mga clutch na nandoon sa input shop, umiikot yun. Hindi nga lang siya naka-engage. Kaya nga po, kung pagpapahingahan mo 3 oras, o sabihin mo na pinakamaigsi, 1 oras, madalas mo namang ginagawa, o mas mapapabilis ang masira ang inyong transmission. Hindi ko sinasabing bawal, pero nasa sayo yan. Di ba? Kung gusto mong magpahinga, baba ka sa kotse mo, punta ka sa bahay mo. O ganun lang yun. Ngayon, kung tutulugan mo yung kotse mo, tandaan mo, kotse yan, hindi yan kwarto. Ngayon, kung traffic talaga, kung mga 2 minutes lang naman yung traffic, i-drive mo na lang, tapos nakapreno ka, para nakahinto lahat. Ngayon, meron talagang sobrang haba ng traffic, napapagod na paa mo, ikaw na, choice mo na yun. Basta ang sinasabi ko lang, para mapabagal yung pagkasira ng automatic transmission mo, mas magtatagal yung hindi umiikot, kesa naman doon sa umiikot ito, tapos sunog na pala ang fluid mo, o kaya hindi na pala nagsisirculate ng tama yung fluid mo, ginagamit mo pa, nagpapahinga ka doon, nakapark yung sasakyan mo, mas madali po talagang masisira yan. Sa problema ngayon, nung wild truck na to, napakalaking issue nitong nakita namin na hindi talaga makasirculate yung fluid. Napaka-importante po na kapag nasira ang inyong mga transmission, automatic transmission, dalhin nyo doon sa talagang marunong mag-overhaul, marunong mag-trace, marunong mag-diagnose ng automatic transmission. Kasi kung halimbawa, meron jerking, nadi-delay na yung reverse. Tulad ng pangatlong tumawag sa akin, delay yung reverse, delay yung drive. Tapos, pupunta ka ngayon sa isang shop, palitan natin ng fluid. Magkano fluid ng Ford? Di ba? Napakamahal na ang ATF nito. Tapos, hindi naman pala yun ang problema. O, di masasayang lang yan. Di ba ba? Kapag ka ganun nang nangyari, nag-uubos ka ng pera. O, pag nag-ubos ka ng pera, eto na, hihinto na yan, pupunta ka dito sa amin, nako, eto po mga gastos nyo. Ito po papalitan natin. Paano na yung fluid? Pwede ba ibalik pa yan? Hindi, no. Kasi once na yan ay overhaul namin, yung lumang fluid na yan, hindi na namin yan ibinabalik. Kasi napaka-komplikado itong mga automatic transmission, lalo na sa Ford, Toyota, yung mga bago ngayon, napaka-komplikado niyan. Kung yung dati ng fluid ibabalik mo pa, hindi rin ako papayag. Magpapa-waiver po ako sa inyo pagka iyon ay pinilit nyo. Kasi pwedeng iyon ay makasira ulit ng inyong automatic transmission. Pumunta kayo doon sa mga shops na talagang nagke-cater ng overhauling ng automatic transmission at wag po kayong magpadalos-dalos. Wag yung palit ng fluid. Sayang eh. Ako, kikita ko doon, bawat 1 litro kahit paano, may add cost ka. Siyempre, may labor din yon. O manghihinayang ka rin. Kaya ako, doon sa mga pumupunta dito, kapag talagang malinaw pa yung fluid at gusto niyang papalitan, hindi ko pinapalitan. Yung iba, umaalis na lang kasi tinatanggihan ko talaga. Kasi hindi yun ang problema.
Ang problema po talaga kapag kaganon ay yung sa transmission na. Ito po yung last na nakausap ko. Luma na yung sasakyan. Almost 18 years old na yung sasakyan. Nabili lang nila. Kaso, delay yung reverse, delay yung drive. Pinadialysis pa niya, sabi doon sa gasoline station. Kung ako po hindi na kasi doon pa lang sa edad ng sasakyan at nabili niya lang na ganon. Tapos idadialysis mo, sayang lang. Magkano nagastos niya? 8,500 doon sa dialysis, wala namang nangyari. Kasi ako po talaga, sabi ko nga, titignan ko lang yung fluid niyan. Kung maganda pa ang fluid niyan, hindi ko yan talaga i-dialysis. Ngayon, dahil sa ang edad niya ay 18 years old na, at kapag ka-dinrive kasi namin, alam naming sliding na siya, ang transmission, kapag ka-delay ang drive, tapos ang reverse ay nawawala na, o kaya delayed ang reverse, yan po ay revealed talaga dahil sumisingaw na po yung pressure. Yung fluid, napakalaki ng ng trabaho niya sa isang automatic transmission. Kapag sumingaw yung pressure, sumingaw yung fluid, magkakaroon ka ng jerking, magkakaroon ka ng delay ng shifting, at halos lahat na ay mamanifest, lahat ng problema, unti-unti ay darating na diyan sa transmission mo. Kaya po, kung halimbawa, nagkaroon kayo ng problema sa inyong transmission, wag basta palit ng fluid kasi sayang ang pera nyo. Punta na kagad kayo sa mga trusted na mga mekaniko kapag ka umiidad na yung ating mga automatic transmission. Mas isipin nyo na iyan ay talagang kailangan mo nang ipa-rebuild. Kahit na sabihin mong medyo okay pa siya. Kasi doon na papunta yon. Yung mga goma niyan, titigas at titigas yan, yung mga o-ring yan. At yung mga lining yan, magkakaroon ng pudpud at magkakaroon yan. Halos gapapil lang yung pong pagitan ng mga lining na to sa isa't isa. At kung yan ay umidad na ng 18 years, 20 years, sigurado baka ilang pahina ng papel yun yung naubos doon. At malaki ang epekto nun doon sa engagement ng inyong mga linings. Kaya minsan may slide, minsan okay pag kumapit. Kaya nga po yung iba pagka pinalitan ng ATF yun lalong hindi na gumagana Kasi nasanay na siya doon sa malapot na ATF dahil nga luma na. Pinalitan mo ngayon ng bago, lumabnaw yung ATF, bumaba yung viscosity, ayaw na ngayong umandar. Kung luma na ang sasakyan at nai-experience nyo yung mga problemang jerking o kaya naman na nagwa-wild yung engine nyo kasi dumudulas na siya, mas makabubuti po dyan ay ipa-overhaul nyo na yan para mas lalong gumanda ang performance niyan at makatipid kayo sa fuel. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Doon sa mga tumatawag po na hindi ko nasasagot, pasensya na po kayo. Dahil kung titignan nyo, pungay-pungay po ang mata ko. Dahil nga minsan alas 2, alas 3, nag-e-edit pa tayo ng vlogs. At minsan nagsusulat pa po ako. Kaya po, kung hindi ko po kayo nasasagot at yung mga tawag nyo ay nagiging missed call, sa susunod na pagtawag nyo, malamang makakausap nyo na po ako. Mga kapatid, maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat.